Din silang naging tampulan ng pangungutya ng lipunan. Halimbawa noon sa mga sitcom at mga pelikula, ginagawa silang bahagi ng mga dapat mo raw pagtawanan. Kahanay din ng iba pang mga hindi pangkaraniwang kaanyuan, kasama ng yung mga maiitim ang balat, iba yung buhok, mas maliliit, may problema sa pananalita, may kapansanan at iba pang depormasyon sa katawan. Pero bago pa natin sila tawagin na kung ano-ano, bakla, badaf, syoke, sward, swarding, o tibo, tibird, tiborsya, pards, etc. etc. Sila muna ay mga tao. Bagong mga ayan, sila ay mga tao. At sa ating pakikitungo sa kanila, kinakailangan nating lampasan kung anuman ang kanilang kilos, pananalita at pananamit. Dahil ang halaga ng isang tao ay hindi naman nasusukat sa kanyang kasarian. Kahit pa ang kanyang kilos ay hindi umaayon sa pinanganak na katawan, gaya ng inaasahan sa kanila ng lipunan. Dahil tapos sa mga panahon na ang turing sa kanila ay tila mga nilalang mula ibang planeta. At napagtantunan ng lipunan ang kasarian ay hindi limitado sa dadalawa lamang. Sa kwentong madidinig po natin sa araw ng ito, sa araw po ng Huwebes, madidinig natin ang mapanghusgang lingwahe ng ilang mga tauhan na alam mong hindi pa umaabot sa puntong naliwanagan. Dahil mga tao nga, ang mga tinutukoy natin ay meron ding mga kahinaan siyempre, at ang iba pa'y maagang naligaw ang kapalaran. At sa kwento po natin ngayon, ang mga batang sila Nita, Tonya at mga kabarkada ay nasa edad na sabihin natin mapusok pa at kine-question ang mga simbolo ng otoridad. Ang kanilang pamimerwisyo sa mga tao sa paligid ay wala rin namang kaugnayan sa kanilang homosekswal na pagkababae. Gaya din ng lahat ng lumalabag ng batas, dapat sila rin ay panagutin. Kaya nga may dahilan kung bakit ang babaeng simbolo ng hustisya ay nakapiring. Kulay, edad, wala dapat itong natatanaw. Walang pinipili. Kaya simula na po natin dito po sa Sana Lord ang isang kwento na sinulat ni Orly Aquino. Isang drama tungkol sa mga batang napariwara ang landas at lahat ng kagaya nila. Ito na po ang Nasaan Na ang Mga Dalagita. Ulang atras! Mga katropa! Nita, banat lang ng banat! Oo, Tonya! Matagal nang kinakatalong tropa natin na karambol nating grupo ng mga gaya nating grupo eh. Ngayon natin masusubukan kung hanggang saan ang tapang nila. Yan ang gusto ko sa'yo, Nita. Kahit 15 anyos ka lang at pinakabata sa ating grupo, buong look mo. Basta nakasindi tayo, wala akong kinatatakutan. Okay, basagin natin ang mukha ng mga kalaban. Baliin natin ang kanilang mga buto. Gulpin natin sila. Lumpuin! Ha? May dumating na mobil? Istorbo mga park na yan. Mga katropa, iskierda na tayo. Nita, sipat na tayo. Kasunod mo ako, Tonya. Huwag kang bumagtag sa akin. Mag-iwalay tayo para hindi tayo matimbo. Oo, sige, kanya-kanya muna tayo. Bahala na ako sa buhay ko, ha? Seso, naamuyan tayo ng inireport sa atin sa presinto ng mga grupo nagrarambulan. Nag-iway-wala siya ng magtakas, pare. Dito ka na sa mobil. Habulin ko ang isa sa kanila. Sige, Rick, ingat! Hindi ko papayagang patakasan ako ng hinabol ko. Kahit pa nagbuwal siya ng drum ng basura sa iskinita, habulin ko siya. Hindi ka aabot sa akin, para! Anong hindi ako aabot sa'yo?
Halika! Bitiwan mo ako, Karangal mo! Huwag kang magpitlas! Gaganti ako sa pagsampal mo sa akin, para sasapakin kita! Ikaw babaeng mong tao! Pabalag ka, ha? Kahit tibo ako at para ka, hindi ako magpapaagrabyado sa'yo! Tingnan ko kung hanggang saan ang tapang mo! Isang suntok ka lang pala sa satura mo. Mamimilipit ka na! Kulong ka na ngayon! Hindi ako magpapahuli sa'yo! Bakit mo sinipa ang pagitan ng mga hita ko? Tignan ko lang kung makahabol ka pa sa akin! Tumigil ka, tomboy! Tigil! Kapag hindi ka tumigil, papuputukan kita! Estorbong ubo to. Kahit nakainom na ako ng gamot, napapaubo pa rin ako. Hindi ko mapigil. Hindi tuloy ako makapanahi ng tuloy-tuloy. Inay! Nita, sumisindi ka na naman ba? Kasi namumungay na naman ang mga mata mo. Ako na naman ang napuna mo, Inay. Hindi ang pananahimong at tupagin mo para madali kang makatapos sa trabaho. Wala ka na bang gagawin sa araw-araw? Sa maghapon kundi lumaboy sa kalye, makipagbarkada at magbisyo? Eh, anong gusto niyong gawin ko? Bakit hindi ka tumulad sa ibang kabataan na nag-aaral? Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan. Ginawa ko naman ang lahat ng pagsisikap para maitaguyod ka. Kahit may sakit ako, kahit masama ang pakiramdam ko, nananahi ako para pag-aralin ka. Pero kahit anong pakiusap ko, kahit anong pagmamakaawa ang gawin ko sa'yo, ayaw mong pumasok sa eskwelahan. Bakit pahihirapan ko pa sarili ko sa pag-aaral? Eh, ang sarap-sarap magpalaboy-laboy sa kalye at sumindi. Yan ang napapala mo sa pakikipagbarkada at pakikisama sa mga istambay at palaboy sa kalye. Lumaki kang baluktot ang pangangatwiran. Kasalanan mo yun. Kasalanan ko ang pagiging pasaway mo? Oo! Hindi ako magiging pasaway at hindi ako malululong sa pakikipagbarkada at pagbibisyo kung hindi mo ako kinawawa. Anak, kailanman hindi kita kinawawa. Nang ipinanganak kita, ginawa ko ang lahat para maitaguyod ka. Para mapalaki ka ng maayos kahit ako nag-iisa. Hindi na ako nag-asawa para maituon ko ang atensyon at panahon sa pag-aasikaso sa'yo. Pero pinagkaitan mo ako ng pinakamalaking bagay na pinakapinananabikan ko. Na mula na magkaisip ako, hindi ko na natikman. Pinagkaitan mo ako ng tatay! Hindi ko gustong lumaki ka ng walang nakagisnan at nakilalang ama. Kung may tatay ba ako, maiinggit ba ako sa iba? Sa mga anak na may amang nag-aasikaso at nagmamahal sa kanila? Ng tatay na mapaghihingahan ko ng mga problema? Na mapagsusumbungan ko kapag may nangaapi sa akin? Na makakatulong at makapagtatanggol sa akin? Wala, Inay! Wala akong ama! Wala akong tatay na mapagsusumbungan at pagtatanggol sa akin kapag may nang-agrabyado sa akin. Kaya nalulung ako sa pakikipagbarkada at sa pagbibisyo. Anak, may dahilan kaya wala kang nakilalang ama. Hindi ko lang masabi sa'yo. Mula pagkabata ko, yan ang idinadahilan mo. Pinapaniwala mo lang ako sa isang bagay na hindi totoo. Niloloko mo lang ako! Nita, luma at tagpi-tagpig na nga ang dingding ng bahay natin eh. Tinadyakan mo pa? Sinira mo pa? Sakitin na nga ako. Puro sama ng lupa ang ibinigay mo sa akin. Puro konsumisyon. Yan! Diyan ka magaling sa drama! Puro ka kadramahan kaya lalo ako nabuburyong sa'yo eh! Pwisit! Mga kapwa ko pasahero, ingatan nyo mga wallet nyo. Ang mga cellphone nyo, umaatake na naman ang mga tomboy na adik.
hingin mo perwisyo habang nakasabit kami dito sa estribo ng jeep. Magbigay kayo sa amin ng kahit ano. Kapag hindi kayo nagbigay, aagawan namin kayo ng cellphone at mga alahas. Duduraan namin kayo, tutusukin namin kayo ng matalas. Mga pasaway kayo. Itatawag ko kayo sa anak kong pulis. Walang hiya kayo. Sayang, Rick. Natakasan na naman tayo ng mga adik na tomboy. Yung tinawag sa'yo na itay mo na namimerwisyo ng mga pasayro ng jeep. Matalas kasi ang pangamoy ng mga walang yang yon, Celso. Parating pa lang ang mobile natin, nagpupulasan na papalayo. Nung minsan, muntik ko lang nahuli yung isang hinabol ko. Pero, nagpatuloy lang siya sa pagtakas kahit nag-warning shot na ako. Di bale, Rick, matsitsempuhan din natin ang mga pasaway na yon. Na kung hindi na mimerwisyo ng mga inosenteng mamamayan, kung minsan sila-sila pa nag-aaway-aaway. Kung para sa akin lang, mas mabuti pa nga nagkamatayan ng mga yon para mawalan na sila sa mundo. Oo nga pala. Malaki nga pala ang galit mo sa mga adik, no? Hindi mo ako masisisi. Maaga ako na biyudo dahil sa kagagawan ng mga salot na adik. Bago nga pala tayo naging magkatandem dito sa mobile, inagawan ng cellphone ng isang adik ang misis mo. Kaya aksidenteng nahulog sa sinakyan niyang jeep na ikinabagok ng kanyang ulo sa kalsada. Ayun, kaya namatay. Kailanman hindi mawawala ang ngit-ngit ko sa mga adik. Relax lang, Rick. Relax lang. Hindi ako titigil hanggang hindi nagkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng misis ko. Makikilala ko rin at mahuhuli ang kriminal ng asawa ko. Magkakaganti rin ako sa mga adik na yon. Lape! Ha? Ako ba ang kinakausap mo? Oo. Ikaw nga. Hindi kita kilala. Hindi ko rin kayo kilala. Manong lang ang tawag ko sa gaya niyong nakatatanda sa akin. Ganun ba? Lumapit ako sa inyo kasi nakita kong napailing kayo. Kasi sarado itong tailoring shop na pinagpapareperan ko ng mga damit ko. Paparepair ko sana itong pantalon na dala ko Kung gusto niyo sa akin na lang kayo magpa-repair. May tailoring shop ka ba? Wala. Pero may makina ako sa bahay at marami ako suking customer kasi mabilis at mahusay ako manahe. Parang gusto kong subukan ng trabaho mo. Sige. Ang ganito, sumama ka sa tinitirahan ko na malapit lang dito. Para sa susunod, doon na kayo mapunta. Doon yung dalhin yung mga ipapatahi o ipaparepair nyo. Okay ba, Mana? Ano, Celso? May mga adik na nagbibisyo sa bakanting lote sa tabi ng isang gasolinahan? Yun ang nireport ng isang concerned citizen na tumawag dito sa presinto, Rick. Tayo na, respondehan na agad natin. Ikaw, basta adik, ganado kang trabahuin agad, no? Sana lang, Celso. Sana lang mahuli na natin ang adik na nakapatay sa asawa ko. Sali! Ikaw pala ang kumatok, ano? Pasok ka. Hindi na. Dinaan ko lang dito sa barong-barong nyo itong ire-repair na pantalong. Salamat. Nabigyan mo naman ako ng trabaho. Ay, naku, wala yun. Nakikinabang rin naman ako sa'yo kahit papano Dahil nagkakaroon ako ng kaunting komisyon sa trabaho mo. Pero totoo, alam mo, naaawa ako sa'yo. Kasi kahit sakitin ka, ikaw lang ang kumakain sa ikabubuhay nyo ng anak mo. Kasi si Nita na dapat tumutulong sa'yo, ay nako,
Walang inatupag kundi magpalaboy-laboy sa kalye. Makipagbarkada, magbisyo. Ay, nako. Ewan ko ba kung kailan magbabago ang anak kong yun. Tama. Pinapangaralan ko naman yung sinita kapag nagkikita kami para tigilan na niya yung bisyo niyang yan. Pero wala. Dineded man niya lang ako. Ay, pasensya ka na kay Nita, ha? Di ba, ayos lang yon Sally, ha? Kahit naman pasaway ang anak mo, magaan pa rin ang loob ko sa kanya. Kasi mag-ayos lang siya ng kaunti. Alam mo, may dating siya. Maganda at malaking bulas. Kaya nga, parang dalaga na kahit 15 anyos pa lang eh. Kaya lang, tomboy. Ay, di ba magtinulang siya at magpakababae. Sigurado, marami magkakagusto sa kanya. Alam mo, magtinulang ang anak ko. Wala na akong mahihiling pa. Kaya lang... Anong kaya lang? Anong kaya lang? Paano? Magtitino si Nita kung patuloy siyang nakikipagbarkada sa mga gaya niyang tomboy na mga adik naman at masamang impluensya. yung sirena nitong mobil. Malapit na tayo sa lugar na inireport, Celso, na may mga tomboy na nagbibisyo sa bakanting lote sa tabi ng kasilinahan. Tama. Mabuting at wala tayong sirena para hindi sila maalarma. Kapag namataan natin ang mga adik, hindi ko sila bibigyan ng tsansa makatakas pa. Sana nga madampot na natin ang mga pasaway na yan. Isa lang sa kanilang madampot ko, pakakantayin ko. Pakakantayin? Siguradong alam ng mga yun kung sino sa kanilang nakapatay sa aking asawa. Wait, relax lang. Huwag mo masyadong personalin ang trabaho natin sa mga adik. Personalan at kung personalan, Celso. Pero makilala ko lang kung sino ang adik na naging dahilan sa pagkamatay ng asawa ko. Mananagot siya sa akin. Magpapayad siya ng mahal. Sarap nito, no, Nita? Oo nga, Tonya eh. Kapag nagpapausok tayo, nakakalimutan natin yung mga problema natin. Pero ano nga ulit yung sinabi mo sa akin kanina? Magbabayad sa'yo yung parak na muntik nang nakadampot sa'yo nung minsan? Oo, Tonya. Kung magsalita ka, parang may pautang ka. Talagang may utang sa akin yung parak na yun. Malaki atraso niya sa akin. Nung masunggaban niya ako, sinampal niya ako, sinukmuraan pa. Kaya kinapos ako sa paghinga nun eh. Nabawian mo naman siya dahil tinadyakan mukha mo ang pagitan ng mga hita niya. Kaya natakasan mo siya. Kulang pa yon. Kaya kapag nagkita kami, sisingilin ko siya sa atraso niya sa akin. Paano ka naman maniningil ng atraso sa isang parak? Tutusukin ko siya. May pagtusok ka? Siyempre meron. Bumili ako. Ayos yan. Ilang beses na ako nag-practice manaksak, no? Sa puno ng saging. Kaya medyo sanay na ako manusok. Pero magsasanay pa ako mabuti sa pananaksak para mapaghandaan ko ang pagkikita namin ng parak na may atraso sa akin. Uy, teka parts. May mobile ng pulis na tumigil sa di kalayuan sa bakanting lote doon, oh. Hoy! Mga adik! Yung parak na may atraso sa akin. May kasama pang isang pulis. Uy, tara na. Bago nila tayo matimbog, sibat na tayo. O, sige, Tonya. Tumingin kayo! Tingin! Hoy! Tingin! Humahabol sa atin naman. Tingin! Dating gawin, Nita! Sige, Tonya. Maghiwalay tayo. Kapag ako naman yung hinabol ng parak na may atraso sa akin, kukunin ko yung matalas ko, tutusukin ko siya sa sikmura. Paluluwain ko bituka nun. Ako na naman yung pinag-initan ng habulin ng parak na may atraso sa akin. Harang! Harangin niyo ang tomboy na yan! Harangin niyo! Kala yata ng bugok na parak na yun may kalugar ako nahaharang sa akin eh. Takot lang ng mga taga rito na kataluhin ako. Liliko ko sa eskinita para mailigaw ko yung parak. Dito! 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 Dito sa barong-barong ko! Dito! Ha? Mang-anong po?
pasok. Pasok ka sa loob ng baro-barong ko para hindi ka madampot ng mga pulis na umahabol sa'yo. Dali! Dali na! Mang Anong, huwag mo kong ichocho sa mga parak ha. Kapag pinahamak mo ko, malilintikan ka sa akin. Sige na! Nawala ang tomboy na hinahabol ko pagliko niya rito sa eskinita? Hoy! Kayo! Nakita niyo ba kung saan nagsuot ang tomboy na hinahabol ko? Parang isang taong umiling ang mga nakastambay na tinanong ko. Malabo kong maaasahang magsabi ng totoo sa akin ang mga ito. Malamang kilala nila o taga rito ang tomboy na hinahabol ko kaya dininay nila. Banda ron ako maghahanap. Para to sa'yo, parak! Para to sa'yong bakal na to! Malas mo, parak. Napalapit ka sa pinagtataguan ko. At nakadampot ako ng kapirasong bakal. Kaya kahit bumagsak ka nang hindi makagulapay, paulit-ulit ko pa rin tutubuhin ang bunga mo! Babasagin ko ang bunga mong parak ka! May dumating na isa pang parak! Hagis na ito mga ako! Hoy! Hagis mo! Ayan! Taas mo kamay mo! Habang tinututukan kita ng baril, taas mo! Tumalikod ka sa akin para maposasan kita. Talikod! Hindi ako magpapaposes sa'yo, parak! Hoy! Huwag kang tumakas! Tigil! Dito ka lang! Dito ka lang! Celso, huwag mo nang habulin ang mga adik na yun. Rick, may sugat ka sa ulo. Kumahagos ang dugo mo sa ulo. Didilim ang paningin ko. Sige, sige. Rick, isusugod kita sa ospital. Nita, magkape ka muna. Hindi na mga Anong. Okay na yung natulungan mo ako makapagtago rito sa barong-barong mo. Pagbigyan mo na ako. Kung hindi sa akin malamang nadampot ka na ng mga pulis at nakulong ka na. Bah, may utang na loob ka sa akin. Ano ngayon kung may utang na loob ako sa'yo? Bah, dapat tumanaw ka ng utang na loob sa akin. Ano bang gusto mo? Ikaw naman nagtanong ka pa. Matagal mo na namang halata na type kita Huwag mo paghapangin yung kamay mo sa hita ko, mga Anong. Hayaan mo lang ako. Tayong dalawa lang naman ang narito sa barong-barong ko Saka umalis na yung mga pulis sa labas na naghahanap sa'yo. Mang Anong, alisin mo kamay mo sa katawan ko. Hayaan mo lang ako masisiyak ka rin dito sa ginagawa ko, ha? Hirap mong kausapin, ha? Mo sinapak! Sa susunod na manyakin mo pa ako, gugulpihin na kita. Tandaan mo yung matandang binatang manyakis! Nita! Babalik ka rito! Nita! Nay, kumikirot po ang ulo ko. Huwag ka muna kasing bumangon sa soparik. Magpahinga ka na muna. Okay naman ho ako. Nagamot na ho ang mga sugat ko sa ospital bago ako nagpahatid sa kasama ko dito sa bahay. Mabuti hindi masyadong malalim ang mga sugat sa ulo mo. Kasalanan ko rin kaya nasugatan ako. Nagkulang ako sa pag-iingat. Kaya nasurpresa ako ng tomboy na adik na umatake sa akin bago dumating ang kasama ko. Pero sa nangyaring yun, lalo ko pong pag-iibayuhin ang paghanting at paghuli sa mga adik. O siya, maiwan muna kita rito sa bahay sandali, ha? At bibili ako ng mga gamot na inireseta sa'yo ng doktor. Pasensya na ho kayo, inay. Pati kayo, naabala sa pag-aasikaso sa akin. Sino pa bang mag-aasikaso sa'yo? Matagal nang yumao ang itay mo. Ang asawa mo naman noong nakaraang taon pa nawala. Tayong dalawa na lang ang magkasama rito sa bahay. Kung makikita ko sana uli ang unang babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa akin, inay, na naanakan ko ng binata pa ako. Sana may maasahan akong ibang magkaasikaso sa akin. Sa tagal naman ng panahong hindi na kayo nagkita ng babaeng yun,
Malamang nagkaroon na yun ng ibang pamilya. Hindi ko nga ho alam kung natuloy ang ipinagbuntis niya nung kami pa. At kung nabuhay ang aming naging anak. Dahil nung nakatapos ho ako ng pag-aaral at naghanap ako sa kanya, hindi ko na siya natagpuan. Hanggang nakapag-asawa na ako ng iba. Kung nagkaanak ka man sa pagkabinata, malamang matindi ang galit sa'yo ng naging anak mo. Dahil matagal mo siyang napabayaan. Anong? May dala ka na naman bang tatahiin ko? Ay, wala pa, Sally. Bakit? Bakit ako kumatok? Baka ako, alam mo na, baka narito sa barong-barong nyo si Nita. Wala rito ang anak ko. Bihira ako siyang matsyempo ang narito sa tinitirhan nyo. Gusto ko pa naman sanang masilayan sa kahit sandali. Anong ibinulong mo, Anong? Wala, Sally. Sabi ko, basta may magpapatay uli sa akin, dadaling ko agad sa'yo. Ha? Yun. Talagang hanap uli kita ng trabaho para makatulong ako sa'yo kahit papano. Uy, nako. Inuubo ka na naman, Sally. Kanina pa to, bago ka pa dumating. Hindi ko nga mapigilan. Nako, Sally! Sally, ano yung nasa palad mo? Nako! Dugo? Sally, malala na yung sakit mo, nako. Gusto mo dalhin kita sa public hospital? Ha? Hindi. Ayoko. Anong? Huwag na. Hindi. Nako! Galing mo, Nita. Sanay na sanay kang maghawak ng matalas, ha? Sabi ko sa'yo, Tonya, sanay na ako manaksak. May kalalagyan pala sa'yo ang parak na may atraso sa'yo, eh. Talaga? Tatapatan ko ng matalas ang bakal niya. Teka, Pards. Namumukhaan ko tong paparating, ha? Isa yan sa grupo ng mga tibo na nakarambola natin. Malas niya. Nagsosolo siya ngayon. Wala pa hinihintay natin, Tonya. Gulpin na. Lumpuhin. Nita, hindi makagula pa yung tibok na ginulpi natin, oh. Pasalamat siya. Tinirhan pa natin siya ng hininga ng lubayan natin. Katakot-takot na tadyak ang inabot niya sa akin. Nagkabasag-basag nga mukha niya sa mga sapak ko, eh. Kaya kahit nakabulagta na siya, masama pa rin ang tingin sa'yo, Pards. Hanggang masamang tingin lang naman yun. Oh, baka resbakan ka niyan isang araw, ah. Subukan niya at nang lalo siyang masaktan sa akin. Ay, Nita, buti nakita kita. Oh, bakit si Nita lang ang nakita mo, Mang Anong? Dalawa kaya kami naglalakad. Ay, wala akong pakialam sa'yo, Tonya. Wala rin akong pakialam sa'yo, mga Anong. Ay, Nita, umuwi ka na muna sa inyo. Ba't ba marunong ka pa sa akin? Umuwi ka at ipagamot mo ang inay mo. Malala na ang sakit niya sa baga. Kapag hindi nagamot agad ang inay mo, baka hindi na magtagal ang buhay niya. Ginood time lang pala ako ng mga Anong na yun, eh. Ay, Nita, buti umuwi ka na. Sabi ng kapitbahay natin, may sakit ka raw. Nahirapan lang ako sa pag-ubo kaninang dumaan dito si Anong. Kung may sakit ka, bakit ka nananahi? Anak, kailangan kong maghanap buhay. Dahil kung hindi ka maghahanap buhay, wala tayong ikabubuhay. Dahil wala kang pakinabang sa akin. Palamunin lang ako sa bahay na to, pabigat sa'yo. Pasang krus mo. Wala akong sinabing ganyan, anak. Ganyan na naririnig kong sinasabi sa inyo ng iba nating kapitbahay. 15 anyos na ako, dalagita na, malaki na, pero walang silbi. Puro sakit ng ulo ang ibinibigay ko sa inyo sa halip na magtrabaho ako para matulungan ka.
Anak, hindi naman kita inuobligang tulungan mo ko sa paghahanap buhay. Ang gusto ko lang mag-aral ka. Tigilan mo ang pagbibisyo at pakikipagbarkada. Magpakatino ka. Gusto mong magpakatino ako? Oo. Huwag ka nang makipagbasag ulo. Dahil alalang-alala ako sa'yo kapag napapasubo ka sa gulo eh. Kaya kaninang nabalitaan ko na may kinulpi raw kayo ng isang kasama mong tumboy. Okay, magtitino ako gaya ng gusto mo. Labis kong ipagpapasalamat yan, anak, kapag ginawa mo. Ipakilala mo lang sa akin ang tatay ko. Ha? Paano ko ipapakilala sa iyo ang iyong ama? Hindi ko alam kung nasa na siya at kung buhay pa ba siya. Problema mo na yun. Nita. Kapag hindi mo na ipakilala sa akin ang tatay ko, kapag wala akong nakilalang ama na maaasahan kung magmamalasakit at magtatanggol sa akin, walang dahilan para magpakatinu ako. Wala! Mga adik! Walang tatakbo sa inyo! Walang tatakas! Lahat kayo nagbibisyo dito sa eskinita! Sakay sa mobil! Lahat kayo! Dadaling ko sa presinto! Rick, hindi mo ba nagustuhan ang luto ko? Nagustuhan ko, inay. Alam ko nga, paborito mo ang ulam natin ngayon eh. Wala naman ho kayong luto na hindi ko nagugustuhan. Kaya madalas umuwi po ako rito sa atin para dito ko mananghalian. Oh, bakit ka naman napailing kanina? Kasi ho, may mga nahuli akong nagbisyo kanina sa isang eskinita. Lahat sila dinala ko sa presinto. Bala ko ho sana ipakulong para magtino. Pero pinakawalan din sila ng aming hepe. At itinurn over sa barangay dahil mga minor de edad ang mga yun. Eh, yan nga yata ang batas. Hindi pwedeng ikulong ang mga minor de edad na gumagawa ng hindi tama. Mali ho yun, inay. Kahit minor de edad, basta hindi tama ang ginagawa, dapat mabilanggo para magtanda, para magtino. Kung wala nga pong mga adik, baka buhay pa ang asawa ko hanggang ngayon. Ay, nakakaperwisyo talaga ang mga adik. Karamihan sa kanila, kapag nagbibisyo, sapilitang umaakyat sa mga jeepney at pwersang mangingi sa mga pasahero. Kapag hindi nabigyan, kung ano-anong katarantuduhan ang gagawin, nanunura, nagsasaboy ng kung ano-anong likido. At kung minsan, nananakit pa ng mga pasahero. Sinisira kasi ng pagbibisyo ang utak ng mga minor de edad na yun. Pero alam mo, Rick, naaawa ako sa mga adik. Bakit ho kayong maaawa sa mga adik? Dahil mga tao rin ang mga yun na dapat magkaroon ng magandang buhay at kinabukasan. Inay, wala na hong pag-asa ang mga adik. Mga patapon na ho ang buhay ng mga yan. Mga basura lang ang mga yun na nakakalat sa mundo. Baka may pag-asa pa silang magbago kung merong tutulong sa kanila para magbago. Ewan ko, inay. Kung ako lang ho ang masusunod, isasalvage ko ang mga adik. Huwag naman ganyan, anak. Maaaring isipin ho ng iba na malupit ako. Dahil bagamat mga demonyo ang mga adik, mga tao rin sila. At lalo na mga menor de edad pa. Kaya nga dapat silang bigyan ng tsansang magbago. Mali ho yun para sa akin. Dahil oo nga ho't mga bata pa ang mga adik. Mga 9 hanggang 15 anyos pa lang ang edad nila. Pero dahil ho sa pagiging adik nila, hindi na sila mga bata. Nagsintanda na ang mga utak at pakiramdam nila. Wala na silang magandang kinabukasan. Butas-butas na ang mga baga nila sa kakakabisyo. Kaya tama lang na isalvage sila para maputol na ng maaga ang paghihirap nila. Rick naman. Dahil sakali hong matagal pa ang buhay ng mga adik na may menor de edad, tiyak na magsisilaki lang sila puro mga pusakal na kriminal. Bagay na dapat mahadlangan namin ang mga otoridad. Basta adik, hindi dapat kaawaan. Matanda o bata. Ang mga impaktong adik ay walang karapatang magtagal ang buhay.
Che, ano ba? Ano naman, bakit kasi? Ginagawa mo kami na. Ano naman, Sige na. Ano ba? Tama na, Che. Bira naman kayo. Pinalikan ko kayo rito sa iskinita dahil may nakalimutan akong itanong sa inyo sa presinto. Baka may nakaalam sa inyo kung sino ang adik na naghablot ng cellphone ng isang babae sa jeep nung nakarang buwan. Naging dahilan para mahulog sa jeep ang babaeng yon ng kanyang ikinamatay. Asawa ko ang babaeng yon na naging biktima. Adik yata ito si Chico. Huwag nga kayong magbulungan. Kung ayaw nyo pag-initan ko kayo, magsabi na kayo ng totoo. Sino sa inyo ang nakapatay sa aking asawa? Sino? Ano, Rick? Nita? Oo, Celso. Ayon sa isang adik na tomboy na inimbestigahan ko, Nita daw, na isa ring tomboy, ang pangalan ng adik na nanghablot ng cellphone ng misis ko nung nakarang buwan na naging dahilan na pagkahulog niya sa jeep at pagkamatay. Tomboy na binansagang Nitang tusok dahil madalas may hawak na patalim. Teka, yun ang hahanapin natin? Yun ang hahantingin ko. Rick, sandali lang. Huwag kang magpadalos-dalos, pre. Nakatatak na sa utak ko ang pangalan at itsura ng tomboy na adik na isinumpong sa akin, Celso. Pero paano kung hindi nagsasabi ng totoo yung nagsumbong sa'yo? Malalaman ko rin yun. Rick! Basta desidido na ako, Celso. Sa bawat araw ng trabaho ko, isa sa pagpupursigyan at tututukan ko ang mabigyan ng hustisya at pagkamatay ng asawa ko. Ano? Okay na ba yan? Ay, sobra pa ito. Lope. Pinagsobrahan ko talaga ng konti ang bayad sa'yo dahil nagustuhan ko ang trabaho mo. Talaga? Maganda ang pagkaka-repair mo sa long sleeve ko. Aba, mahusay talagang manahi ang kaibigan ko kahit may sakit yun. Kaibigan mo? Akala ko ba ikaw ang nagre-repair ng mga damit mo? Ay, ako nga. Tinutulungan lang ako minsan ng isang kaibigan ko. Ganun ba? O sige, sa susunod magdadala uli ako ng mga damit na ipaparepair ko sa'yo, ha? Ay, sige, walang problema. Hi, mga anong? Kung makabate ka, Tonya, akala mo naman close tayo, ah. Palibasa, madatong ka ngayon, ni-stab mo na ako. Huwag mo kasirain ng araw ko. Ay, hindi lang ikaw ang may datong, ay. Meron din ako niyan. Ba? Namumukhaan ko ang tomboy na yun, Anong. Hindi. Adik yun sa pinagbabawal na gamot. Nako, umintindi. Oo. Isa siya sa mga umaakyat sa estribo ng jeep at sapilitang nanghihingi sa mga pasahero. Mismo. Wala talagang magawang matino yung mga adik eh. Kaya nabibuisit ako sa mga yun. Naaawa naman ako sa kanila. Ay, naku, huwag ka maawa. Sana magkaroon ng programa ang gobyerno para ituwid ng landas sa mga adik. Bakit bigla mo pinaro yung mobile? May namataan akong nag-uumpukan tila grupo ng mga adik, Celso. Mandadampot ka na naman ng mga minor de edad na humihitit? Ha? Aalamin ko lang kung nasa grupo nakita ko ang hinahanap ko. Rick, pare. Maiwan ka na muna rito sa mobil. Walang tatakbo sa inyo! Uy, boss! Wala ko ginagawa! Kaya, ginagawa! Bigla naman ang papakong dadaputin! Siya namin natin! Hindi ko kayo dadamputin kung ituturo nyo ang hinahanap ko! Ha? May kilala ba kayong tomboy na Nita ang pangalan? Huh? Nita ang utusok? Itong tusok? Pakilam namin. Bakit pakilam dito? Tusukin ko pa. Ano, Tonya? Nitang tusok? Oo, Nita. Yun daw ang bansag sa'yo ng ibang tibo na nakaatraso natin.
Binansagan nila ako ng ganun dahil nakita siguro nilang madalas akong may hawak na tusok. Ang kaso, ikaw daw ang pinahamak ng isa sa kanila sa parak. Ano? Pinahamak ako? Meron daw kasing isang parak na namatay ng asawa na nahulog sa jeep dahil inagawan ng cellphone ng isang adik. May nagawa ba akong ganun? Siguro. Parang hindi ko matandaan. Matatandaan mo pa ba na may babaeng namatay ng agawan mo ng cellphone sa dami ng mga nabiktima na natin? Saka kapag bangag tayo sa kakahit-hit, wala tayong pakialam kung sinong nabiktima natin eh. Uy, Nita, may mobile na pumarada sa malapit sa atin. Nitang tusok! Ha? Barko yan. May malaking atraso sa akin, Tonya. Lugot ka, Pards. Mukhang dadamputin ka. Sibat na tayo, Pards. Hoy! Huwag kayong tumakbo! Tigil! Bumunot ng bakal ang parak na humahabol sa atin, Nita. Kapag hindi kayo tumigil, papuputakan ko kayo! Takbo, Tonya! Hindi tayo papahuli sa parak na yan. Hindi tayo papahuli ng buhay! Humahangos na umuwi, Nita. Nakipag-away ka na naman ba? May inagawan ka na naman ng gamit at hinabol ka? Alam na alam mo ang trabaho ko ah. Anak, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo huwag kang gumawa ng masama? Ayaw mong gumawa ako ng masama? Ayaw mong gumawa ako ng paraan magkapera? Eh, may sakit ka. Wala akong sakit, ha? Malala na ang sakit mo. Ayan at may lumabas na dugo sa bibig mo. Totoo nga ang sabi ni Mang Anong, malubha na ang sakit mo sa baga. Kailangan mo ng magamot, kailangan ka ma-ospital. Naku, Nita, huwag mo na akong intindihin. Anong gusto mo? Hayaan ko na lang na mamatay ka? Kung ang pagkakasakit ko ang magiging dahilan para gumawa ka ng masama, pabayaan mo na ako. Hayaan mo na akong mamatay. Inay. Gustuhin ko nang lumala ang sakit ko at mawala na ako rito sa mundo. Huwag ka lang magpakasama. Nita! Nitang tusok! Ang parak na humahabol sa akin. Lumabas ka! Sumuko ka na! Nita! Ba't naglabas ka ng kutsilyo? Huwag mo akong pakialaman, Inay. Hindi ako papahuli sa parak na humahabol sa akin. Sa mundo ako sa kusina dadaan. Tita! Pumalik ka rito! Tita! Tita! Kahit anong mangyari, hindi ako papahuli sa parak. Tigil! Kapag tumakbo ka ba, hindi na ako mag-warning shot! Papuputakan na kita! Hindi mo ako matatakot! Bitiwan mo ang patali na yan! Hindi! Baril mo, bitiwan mo! Nitang tusok! Ako nga! Ikaw ang naging dahilan ng pagkamatay ng asawa ko! Wala akong nalalaman sa sinasabi mo! Mahigit 1 buwan na ang nakaraan. Hinablutan mo ng cellphone ng asawa ko habang nakasakay siya sa jeep. Kaya siya nahulog at namatay. Wala akong pakialam sa pagkamatay ng asawa mo! Bitiwan mo baril mo! Pag hindi, itatara ko sa katawan mo ang matalas ko! Madidisgrasya ka, kakatayin kita! Huwag, Nita! Huwag mong patayin ang pulis na yan! Huwag kang makialam, Nay! Huwag mong patayin ang sarili mong ama! Ha? Ano yung sinabi mo, Nay? Ama ko? Oo, siya ang tatay mo. Sally? Ikaw? Oo, Rick. Ako nga. Ang dating kasintahan mo na nung mabuntis ay tinalikuran mo. Hindi mo pinakasalan dahil ayaw mong masira ang iyong pangarap na makapagtapos ka ng pag-aaral. Kaya sa malaking sama ng loob ko sa'yo, nagpakalayo-layo ako. At sinikap kong itaguyod ang ating anak kahit ako nag-iisa. Hindi ko akalain ang pulis na kinamuhian ko at binala kong paghigantihan at patayin. Siya pala ang ama ko, ang tatay ko.
Hindi ko akalain, Sally. Anak ko si Nitang Tusok! Hoy, Parak! Para to sa yung bato na to! Ang ulo ko! Tonya, ba't pa pinahalo ng bato ang ulo niya? Dahil tagalit ako sa kanya, Nita. Ako ang nakapambiktima at naging dahilan ng pagkamatay ng asawa niya. Kaya siguradong itutumba niya ako. Pero ngayong nasa akin ang bakal niya, hindi na niya ako maitutumba dahil tutuluyan ko na siya! Wag, Tonya! Bakit mo ako sinaksak, Nita? Sanggang dikit tayo, Pards! Dahil hindi kaya ng konsensya ko, Pards. Hindi ko mapapayagang kailanman na hayaan ko mapatay mo ang sarili kong ama. Hindi! Sally, hindi likas na masama si Nita. Tinulungan niya ako na maipambilanggo ang adik na tomboy na naging dahilan ng pagkamatay ng asawa ko. Iniligtas pa niya ang buhay ko. Pinatunayan lamang niya, Rick, na higit na matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Sa kabila ng lahat ng naging pagtalikod mo at pagpapabaya sa amin. Ang ginawa ko pong pagtalikod sa inyo noon, iyon ang isang malaking pagkakamali na matagal ko na pinagsisisihan at matagal ko na gustong maituwid upang mapunan ko ang pagkukulang ko sa iyo at sa ating anak. Rick? Mula ngayon, mabubuo na ang ating pamilya. Magkakaroon na si Nita ng ama na habang buhay na magmamalasakit at magtatanggol sa kanya. Kaya hindi na siya magiging rebelde at hindi na siya kailanman magiging adik.